Ang topic po natin ngayon mga ka-civil, arithmetic sequence, arithmetic progression, at arithmetic series. So pare-parehas lang po yan, tatlo na yan. So ito po ang definition niya mga ka-civil. Ibig sabihin lang po nito ay sequence siya ng mga numbers na may common difference. Tulad ng 2, 4, 6, 8, and 10. O kaya 3, 6, 9, 12, and 15. At saka iba pa. Ito naman ang formula na gagamitin natin. Yung una, yan yung ginagamit ko, personal. Tapos yung pangalawa, yan yung formula na tinuro ng teacher ng kapatid ko sa kanya. So, parehas lang naman yung dalawa na yan. Papakita ko sa inyo kung bakit. Yan, so mula dun sa formula ko na an is equals to a1 plus open and close parenthesis n minus 1 times d. So yung a1 natin, which is the first term, gawin lang nating AK, which is first term din. No, tapos yung 1 natin na first term, gawin lang natin K. Ngayon, palabasin natin. AN is equals to AK plus open and close parenthesis N minus K multiplied by D. Then, ilipat natin yung AK sa kabilang side. AN minus AK is equals to open and close parenthesis N minus K times D. Then divide mo lang both sides by 1 over n minus k. So magiging an minus ak over n minus k. Tapos kabilang side magka-cancel out. Yan, ang matitira na lang is d. Pagbaliktarin lang natin, so ang mangyayari d is equals to an minus ak over n minus k, which is parehas na dun sa formula natin sa pangalawa. So doon lang pala nang galing yun, ano. So proceed tayo sa mga variables naman na ginamit sa formula. Ano-ano ba to? Sample 2, 4, 6, 8, 10. Yung number 2, siya yung magiging first term natin, which is AK. Since ang position ng first term natin is 1, so ang K natin is 1. Ang AN natin is the nth term, which is 10. Then ang n natin is 5 kasi pang 5 siya. Pag sinubtract naman natin yung dalawang magkasunod na term, ang lalabas ay 2. Yan. So yan ang magiging common difference natin, which is letter D. Pwede rin natin gawing AK kahit saang position, tulad ng 6. Yan. Kung magiging AK natin ng 6, ang K natin is 3 since pangatlo ang 6. Ang AN naman natin is same pa rin. AN is 10, then N is 5. Yan. Pwede yan, no? I-solve natin tong assignment ng kapatid ko regarding arithmetic. Ito, hinahanap yung tatlong terms sa pagitan ng negative 4 and 14. Una, set natin yung negative 4 as AK, then yung 14 as AN. Then yung K natin is 1, then yung N natin is 5. Since pang 5 siya. Yung D hindi natin alam kasi wala naman tayong mga minus na magkatabing term. So kailangan natin computein. So gamit yung pangalawang formula, ilagay natin ang values. AN which is 14 minus yung AK natin which is negative 4 minus open and close parenthesis negative 4 all over N which is 5 minus K which is 1. So negative multiplied by negative is positive. So magiging plus lang siya. 14 plus 4 all over 5 minus 1 is 4. Then yung D natin is magiging 14 plus 4 equals to 18 over 4. Pag dinivide mo yan, D is equals to 4.5. Ngayon meron ka ng D, pwede nating i-manual compute yan. So yung A1 natin which is negative 4, then yung A2 natin which is add-on lang natin ng D, negative 4 plus 4.5 which is 0.5. Then yung tapos pare-parehas lang yun, add lang tayo ng add ng D. So 0.5 plus 4.5 equals to yan, 5. Then A4, ito naman tayo sa 5
plus 4.5 equals 9.5. Then last is A5, which is dapat mag-equal siya sa 14 natin dahil yun ang last term natin, which is 9.5 plus 4.5 na D equals to 14. So tama tayo, pareha siya dun sa fifth term natin. Try natin gamitin yung unang formula para makuha yung A2, no? So A2 is equals to yung A1 natin, which is negative 4, plus ang N natin, which is hinahanap natin ay second term. So 2 minus 1. Then ang D natin, nakuha na natin 4.5. Then A2 is equals to, unahin muna natin yung negative 4 plus yung parenthesis na magiging 1 times 4.5 ulit. Yan. Then A2, yan, negative 4 magiging 4.5 na lang since multiplied by 1. Then A2 is yan, 0.5. Parehas siya dun sa unang nakuha natin. So tama. So ayun, sana nagustuhan nyo ang topic natin ngayon. Hindi lang ito basta topic sa math. Nagagamit din talaga natin ito sa tunay na buhay. Tulad na lang ng pag-iipon. Halimbawa, meron kang 3,600 na ipon. Tapos ngayon, gusto mong makaipon ng 20,000 sa loob lang ng 2 taon. Magkano dapat mong ihulog buwan-buwan? O diba? Kailangan natin gamitin ng arithmetic sequence. So kung alam niyo yung sagot, please comment. Mas napapakinabangan ito sa mga malalaking numero tulad ng 1,000, millions, at saka sa mga maliliit din na mahirap i-manual tulad ng 0.5, 0.3, 0.2. Sabi nga nila math may be numbers on paper, but in life, it becomes your strategy. So ayun, kung nagustuhan yung topic natin ngayon, please like and share. Basta ka-civil, kasama ka.